Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Ownership ng CBK Complex sa Laguna, formal nang itinurn over ng pamahalaan sa Aboitiz-led consortium. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Formal nang na-turn over ng pamahalaan sa Aboitiz-led group na consortium ang isang malaking hydroelectric power plant complex dito sa Laguna na layo ng mas tiyak at mas abot kayang liwanag para sa bawat kabayan dito sa Luzon. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kalayaan, Laguna kahapon ang formal na paglilipat ng ownership ng Caliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant Complex sa Thunder Consortium. Ito ay pagmamay-ari ng Aboitiz Power Corporation, katuwang Japanese firm na Sumitomo Corporation at Electric Power Development Corporation Limited o J-Power matapos mapanalo ang bidding no 2025 sa pagsasabribado ng naturang hydropump. Bahagi ito sa plano ng pamahalaan upang mas gawing sustainable ang enerhiya ng bansa gamit ang renewable energy at matiyak ang affordability nito sa pangmatagalang aspeto. Today's turnover of the Caliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant marks a deliberate step toward an energy system that is steadier in operation, smarter in design, and ready for the future that we are building. A future where Filipinos can count on electricity that keeps pace with their needs and works without disruption. Ang CBK HEPP ay kaya mag-produce ng 797 megawatts na binubuo ng tatlong pasilidad na matatagpuan sa Laguna. Una rito ang Caliraya Power Plant, isang impounded water plant sa Lumban, Laguna, kung saan mula sa Caliraya Reservoir kinukuha ang tubig nito upang makalika ng kuryente. Habang ang Botocan Power Plant ay gumagana bilang run-of-river system na nanggagaling sa Botocan River. At ang Kalayaan Power Plant na isang pump storage facility na sumusuporta sa Luzon Grid. Sa kanyang talumpati, binibigyan din na Aboitiz Power Chairman Sabi na Aboitiz ang kalagalan ng naturang pasilidad sa babago-bagong sistema sa enerhiya. It provides flexibility, stability, and resilience in a rapidly changing energy system. It allows us to manage peaks in demand, support reserves, and integrate more renewable energy into the grid without compromising reliability. And as we add more solar and wind into the system, facilities like the CBK become even more critical. Saksi rin sa seremonya ang Japanese Ambassador na Sendo Kazuya kung sa binibigyang halagang mayamang relasyon ng Pilipinas at ng bansang Japan. These interactions have woven a rich tapestry of friendship and cooperation between our nations. And this weaving continues by adding new threads, further strengthening and developing our relationship. Samantala noong Hulyo nakaraang taon, nang inisyu ng Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSALM ang Notice of Award sa Thunder Consortium tungkol sa pagbili sa CBK kung saan nagkakalag ito ng 36.27 bilyong piso. Mula rito sa Kalayaan, Laguna para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, paggamit sa Bersamin files bilang ebidensya, tinabla sa Kamara. Binigyang diin ni House Public Accounts Committee Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, na walang bigat o evidentiary value ang mga kumakalat na dokumentong tinaguriang Bersamin files na nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga irregularidad sa pondo. Sa isang pahayag, sinabi ni Ridon na hanggat hindi kinukumpirma ni dating Undersecretary Adrian Bersamin ang otentisidad ng mga nasabing mensahe, mananatili itong triple at double hearsay. Ang pahayag ng mambabatas ay tugon sa mga alegasyong lumabas hinggil sa mga di umano'y palitan ng mensahe sa pagitan nina Bersamin at ng Pangulo, patungkol sa mga kickback sa flood control projects. Ayon kay Ridon, marapat lamang na magsalita si Bersamin, upang linawin kung totoo o gawa-gawa lamang ang mga nasabing komunikasyon. Iginiit niya na hindi dapat ituring na actionable information ng anumang investigative body ang mga dokumento, hanggat walang malinaw na basehan ang pinagmulan nito. Matatanda ang una nang itinanggi ng Malacanang ang mga nasabing akusasyon at tinawag itong walang basehan, habang wala pang ipinapresentang matibay na ebidensya. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.